Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Roma chapter 1. Verses 14 to 17. Medyo nangangapa pa po ako sa oras, pero ang goal ko lang nasa 15 to 20 minutes yung ating devotion. So makukuha ko rin po, paunti-unti. Okay. Sa Roma chapter 1, verses 14 hanggang 17, basahin po natin. Ako'y may pananagutan sa mga Griego at sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. Kaya't sa ganang akin, nasasabik din akong ipangaral ang ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. 16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo, gayon din sa Griego. 17. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang verses 16 and 17 ay ang pagtatapos ng introduction ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, at ito rin ang umpisa, introduction niya sa kung ano ang magiging laman ng kanyang buong sulat sa Roma. Makikita po natin dito ang malinaw at malalim na desire ni Apostol Pablo na i-preach ang gospel. Sa verse 14, ang sabi po ay, may pananagutan ako na i-preach ang mabuting balita. Sa ibang translation po, sa King James Version, ang pagka-translate po ay, ako ay may utang na ipahayag ang mabuting balita. Sa verse 15 naman, ang sabi niya, nasasabik akong ipahayag ang mabuting balita sa Roma. Sa verse 16 naman, ang sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Ang ganitong attitude po ni Apostol Pablo pagdating sa pagpapahayag ng mabuting balita ay taliwas po sa attitude ng maraming mga mananampalataya ngayon, na nakikita nila ang evangelism na optional. Pwedeng mong gawin, pwede mong hindi gawin. At kung sila man ay susunod sa pagpapahayag ng mabuting balita, para bang meron silang malaking pabor na ginawa para sa Panginoon. Ang sabi ni John Stott, ang modern mood ngayon pagdating sa evangelism ay reluctance. Parang napipilitan lang na ipahayag ang mabuting balita. Si Apostol Pablo, makikita po natin, hindi natin siya kamukha. Siya ay excited, nasasabik, at hindi nga ikinahihiya ang mabuting balita. Merong dalawang dahilan si Apostol Pablo. Una, sa verses 14 and 15, ang sabi nga, meron siyang pananagutan. Sa King James Version, meron siyang utang. Merong dalawang paraan upang magkaroon tayo ng utang. Kung ako po ay hihiram ng pera sa iyo, ako po ay merong utang sa iyo. Pero kung ang iyong kaibigan ay merong ibinigay na pera sa akin at ipinabibigay sa iyo ang perang iyon, meron akong utang sa iyo. So sa pangalawang paraan po, ang tinutukoy ni Apostol Pablo na dahil inihayag ng Panginoon ang mabuting balita sa kanya,
pinagkatiwala ng Panginoong Jesus ang mabuting balita kay Apostol Pablo na ang layunin ng Panginoon ay para ibigay, i-preach, i-share sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Nakikita ngayon ni Apostol Pablo na meron siyang utang na kailangan bayaran. Nakikita niya ngayon na ang preaching ng gospel, ang evangelism, ay isang obligasyon sa atin bilang isang iglesia at individually bilang mga mananampalataya ay meron tayong obligasyon na i-preach ang gospel na ipinagkatiwala sa atin. Hindi po natin pwedeng i-monopolize ang gospel. Na itago lang natin, pag-aralan natin, itago lang natin para lang sa ating sarili. Sa disenyo po ng Panginoon, kapag ito ang ating ginawa, masisira tayo. Makikita po natin ang expansion ng kingdom ng Panginoon, ang growth ng bawat mananampalataya ay merong connection sa ating ginagawang evangelism. Hindi po mag-grow ang isang church kung hindi nga pinipreach ang gospel. At hindi rin tayo mag-grow individually. Makikita po natin mamaya na ang ating growth ay directly connected sa ating interest sa evangelism. Ang gospel ay for sharing. Kailangan nating i-share ang mabuting balita. Pangalawang dahilan po kung bakit masigasig si Apostol Pablo sa pagpapahayag ng mabuting balita, dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng sinumang mananampalataya kay Jesus. Alam po ni Apostol Pablo na merong malaking temptation sa atin bilang mga Kristiyano na ikahiya ang mabuting balita. Kahit mismo ang ating Panginoong Yesus ay nagbigay ng ganitong warning. Ang sino man ang ikahiya ako sa harap ng tao, ikahiya ko rin siya sa harapan ng aking Diyos, Ama. Ang ibig sabihin, totoo ang temptation na tayong mga mananampalataya ay ikahiya natin ang mabuting balita. Ang dahilan po kasi, ang mismong content, laman ng gospel ay offensive sa isang natural na tao. Sinasabi ng gospel ng ating Panginoong Yesus na ang kaligtasan ay libre. Bakit? Dahil ang tao kasi ay patay sa kanyang kasalanan at hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Na sinasabi ng gospel, ang tanging paraan ng kaligtasan ay kung ang anak ng Diyos ay mamamatay sa krus dahil siya lamang ang sapat at katanggap-tanggap sa Diyos upang magbayad ng ating mga kasalanan. Ang ibig sabihin, ganun tayo kasama. Na tanging ang anak ng Diyos lamang ang acceptable na magbayad ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. So every time na pinipreach natin ang gospel, magbubunga ito ng opposition, rejection, persecution. Sigurado po yan. At dahil ganito ang bunga ng mabuting balita, offensive ito sa isang natural na tao, merong temptation sa atin na ikahiya natin ang mabuting balita. At ito ang nagbibigay ng encouragement kay Apostol Pablo. Hindi niya ikinahihiya ang mabuting balita dahil ang mensahe ng mabuting balita ang siya lamang paraan, ang siyang power ng Diyos para sa kaligtasan ng sino mang mananampalataya sa Kanya. Ang ibig sabihin, wala nang ibang paraan. Ang gospel lamang, ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. At isang bagay na kailangan nating itanong sa ating sarili, papaano ba tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan? Hindi ba dahil ang Panginoong Yesus ay namatay sa krus bilang ating kahalili? Binayad niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Papaano ba tayo naging matuwid? Ang isang Kristiyano, papaano naging matuwid sa harapan ng Diyos? Dahil ang ating Panginoong Yesus, sinunod niya ng perfect ang mga kautusan ng Diyos. At ang kanyang katuwiran na na-earn sa mundong ito ay kanyang ibinibigay sa sino mang mananampalataya kay Jesus.
Paano tayo makakasigurado na tunay ngang niligtas tayo ng Panginoong Yesus? Kasi nag-resurrect ang ating Panginoong Yesus. Binuhay siyang muli ng Diyos Ama, na ito ang patunay na katanggap-tanggap sa Diyos Ama ang kanyang ginawang pagliligtas para sa atin na makasalanan. So ang ibig sabihin, ganito po, kapag tayong mga Kristiyano, naunawaan natin at nararanasan natin ang mabuting balita, magkakaroon tayo ng conviction na hindi natin pwedeng itago ang gospel sa ating sarili lamang. Tuwing pinag-aaralan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin para sa atin na makasalanan, na ito ay biyaya ng Diyos, awa ng Diyos sa atin dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, at sa tulong ng Holy Spirit, nagiging totoo ito sa atin. Ang ibig sabihin po, nararanasan natin, hindi lang ito basta teorya, nararanasan natin sa ating puso, nagbibigay ito ng maturity, ng growth sa atin. At kapag nararanasan natin ang gospel, hindi lang tayo nag-grow, hindi natin mapipigilan ang ating sarili. Ipipreach at ipipreach natin ang mabuting balita. Kaya makikita po natin sa disenyo ng Panginoon, tama, obligasyon natin na i-preach ang gospel. Pero hiwalay po sa tamang conviction na hindi natin maranasan ang mabuting balita, makikita po natin ang isang church, darami ang kanyang mga members, pero walang quality kasi hindi nararanasan ang mabuting balita at magdudulot lang ito ng kasiraan. Pero sa disenyo ng Panginoon, kapag nararanasan natin ang mabuting balita, nagdudulot ng maturity sa church, ang isang bunga na hindi natin maiiwasan ay ipipreach natin ang gospel. Merong quality at meron ding quantity sa ating church. At ito ang gusto nating mangyari. Na sumunod tayo sa disenyo ng Panginoon. Panghuli, ang verse 17, dinefine ang gospel. Ang sabi po sa verse 17, sapagkat dito, sa gospel, ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ang ibinibigay ng gospel ay righteousness, katwiran, right standing sa mga kautusan ng Diyos. So hindi po primarily prosperity, hindi wealth, at hindi rin health ang unang ibinibigay ng mabuting balita. Ang unang binibigyan ng solusyon ng mabuting balita ay ang problema natin sa harapan ng mga kautusan ng Diyos. Sinasabi ng mga kautusan ng Diyos na ninabag natin ang mga ito at tayo ay hinatulan na. At tayo ay papunta sa impyerno bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya ang solusyon na ibinibigay ng Panginoon ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Yesus, na siyang sumunod ng perfect sa mga kautusan na hindi natin kayang sundin. At siya nagbayad ng lahat ng kasalanan sa krus upang ang sino mang manampalataya kay Kristo, magdepende lang kay Kristo para sa kanyang kaligtasan. Alam niyo po ba, ang katwiran ni Kristo na kanyang naipon, na-earn, nung siya ay nabuhay ng perpekto sa mundong ito, ikikredit sa iyong account. Idideposit sa iyong account. Ipapasuot sa iyo ng Diyos. At ang lahat ng iyong mga kasalanan ay siyang kinuha ng Panginoong Yesus sa krus nung siya ay namatay. Binayad niya ang lahat ng iyong mga kasalanan. Kaya naman sa ganitong paraan, ang isang taong makasalanan na kung mananampalataya kay Jesus para sa kanyang kaligtasan, ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi dahil siya ay matuwid sa kanyang sarili, hindi. Dahil sa katwiran ng ating Panginoong Yesus na ipinasuot, diniposito, inimpute, kinredit sa kanyang account. Ang isang mananampalataya ngayon ay nakatayo sa harapan ng Diyos, nakikita siyang banal ng Diyos dahil sa kabanalan ng ating Panginoong Yesus. At ang sabi po ay binibigay ng Diyos ito sa sino mang
mananampalataya sa Kanya. Kaya naman ang panawagan ng Panginoon sa mga taong wala sa ating Panginoong Yesus, manampalataya kay Yesus para sa iyong kaligtasan. At tayong mga mananampalataya, sinasabi sa atin, ang buhay natin ay nag-uumpisa sa pananampalataya kay Jesus. At magtatapos din at magpapatuloy sa pamamagitan din ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Tayo po ay mag-pray. Nagpapasalamat at nagpupuri kami, Panginoon, aming Ama na nasa langit, sa iyong saganang biyaya sa amin. Tuwing naalala po namin, Panginoon, kung gaano kami kasama, na ang lahat ng pinagkatiwala, binigay mo sa amin ang buhay, oras, kayamanan, lahat ay ginamit namin sa aming pagre-rebelde sa iyo, Panginoon. Hindi ka namin minahal ng buong puso, ng buong kalakasan, at ng buong kaluluwa. Ang minahal at pinaglingkuran namin ay ang aming mga sarili, Panginoon, at nagpakasasa kami sa maraming mga kasalanan na ang tanging deserve namin, Panginoon, ay kaparusahan sa impyerno. Pero bakit, imbes na ibigay mo kung anong deserve namin, na kung dalhin mo man kami sa impyerno, Panginoon, ay mananatili ka ring banal at maluluwalhati ang iyong kabanalan. Pero bakit pinili mong ibigay ang iyong kaisa-isang anak bilang kahalili, na noong siya ay namatay sa krus, naranasan niya ang impyerno na dapat para sa amin, Panginoon, upang kami na karapat-dapat na maparusahan sa impyerno ay hindi na makaranas ng kaparusahan, kundi magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo po kami na maunawaan at maranasan namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong mercy sa amin, ang iyong forgiveness sa amin, Panginoon, upang sa oras na ito, Panginoon, maging grateful ang aming mga puso, upang sa aming pagsamba, Panginoon, ay tunay na magpasalamat, mag-worship ang aming mga puso, na ang gathering na ito ay hindi po tungkol sa amin, hindi tungkol sa kung ano ang iniisip o nararamdaman namin, o kung ano ang kailangan namin sa iyo, Panginoon. Ito ay tungkol sa celebration namin sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya, sa iyong mercy, sa iyong holiness na ipinakita sa krus ng aming Panginoong Hesus para sa aming kaligtasan. At tulungan mo po kami, Panginoon, bilang isang iglesia na habang nararanasan namin ang mabuting balita, Panginoon, ginugrow mo kami sa aming pananampalataya, ay magkaroon kami ng malalim na conviction na meron kaming utang na kailangan bayaran. Kailangan naming i-preach ang gospel sa lahat ng mga taong nilalapit mo, Panginoon, sa iyong iglesia at sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na gawin namin ito na hindi po sa pilitan. Gawin namin ito na merong joy sa aming puso, na merong pasasalamat, na pribilehiyo na ibinibigay mo sa amin. Dahil tuwing pinipreach namin ang iyong mabuting balita, ay pinipreach namin ang the same gospel na nagligtas sa amin, Panginoon. Pinipreach namin ang iyong pag-ibig, ang iyong holiness, ang iyong mercy, ang iyong grace, Panginoon, na siyang una naming naranasan sa aming mga buhay. Kaya naman, ipipreach namin na merong joy, na merong sigasig, at hindi namin ikakahiya ang iyong mabuting balita. I-grant mo po, Panginoon, na maging mighty instrument. Gamitin mo pong instrumento ang iyong church. Ang church na ito upang i-expand ang iyong kingdom, Panginoon. Upang i-grow mo ang bawat isa sa amin. At ultimately, upang i-glorify mo ang iyong pangalan.
sa aming pag-aaral, pag-awit, Panginoon, sa aming fellowship, dinadalangin po namin ang lahat ay maisentro po sa aming Panginoong Yesus, sa kaligtasang Kanyang nakamit para sa amin na makasalanan. At tulungan mo po kaming mag-worship, Panginoon. I-meet mo kami. Sa aming pag-aaral, Panginoon, Ikaw po ang maghanda sa puso ng bawat isa sa amin. Ikaw ang kumilos upang i-penetrate mo ang puso ng bawat isa sa amin. Ikaw ang tunay na nakakaalam ng aming pangangailangan, ng aming mga struggles. Panginoon, maging merciful ka sana, Panginoon, na alam po namin hindi namin deserve. At alam din namin, Panginoon, na sa maraming pagkakataon na imbes na magdepende kami sa iyong mercy, lumalayo kami sa iyo, Panginoon. Pero salamat, kahit na kami tumatakbo palayo sa iyo, Panginoon, ay gumagawa ka ng paraan upang iparanas mo sa amin ang iyong mercy, Panginoon, upang manatili at magpatuloy kami sa aming pananampalataya. At sa aming pagpapahayag ng mabuting balita, Panginoon, sa mga Bible studies, sa Marcos Village, sa jail, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pribilehiyo na ibinibigay mo po sa amin. Kami po ay nagpapatuloy hanggang ngayon pagkalipas ng maraming taon, Panginoon, dahil lamang sa iyong sustaining grace. Dahil sa iyong power. Kaya naman, Panginoon, salamat. At patuloy po kaming nagdidepende sa iyong biyaya sa amin. Ang lahat ng ito ay dinadalangin po namin para sa luwalhati lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.